Maubos ang laman ng mga iskaparate sa isang Mabuti may supermarket. nakahanda tayo. Pero wag Command naman Center ng siguro. Kapitolyo ng San Mateo Rizal, Rosario at Prayer Book ang mga sandata ng mga Sa residente. palitan, pagtulog, para meron at least isa na mulat habang dalawa papahinga. Reliable lang. Saklot ng takot ang lahat sa paghihintay sa pagdating ng bagyong Pepeng. Sariwang-sariwa pa ang mga sugat na iniwan ni Ondoy. 6 na araw pa lang ang nakaraan. Maraming pangamba, maraming leksyon at maraming tanong ang kasabay ng malakas na agos ni Ondoy. Bakit nagkaroon ng matinding pagbaha? Nagpo-produce siya ng baha dahil naglalaging sila sa itaas. May paraan ba para naiwasan ang bagsik ni Ondoy? Wala. There's nothing that you can do. This is a 100-year flood. Ano ang pinatunayan ng pinakahuling trahedya tungkol sa mga Pilipino? We've proven to the world that we're not lazy, we're not, helpless. Sa gitna ng trahedyang dala ng bagyong Ondoy at Pepeng ay napakaraming istorya ng kabayanihan. Ngayong gabi, hatid ng Pro Profiles ang mga kwento ng kagitingan at pagbubuklod-buklod ng sambayanan. Hindi nyo ba inisip muna yung sarili nyo? Ang inano ko lang yung buhay ng tao kasi sigawan na sila dyan na saklolo. Tulungan niyo po ako. Ano ang nag-udyok sa'yo na tumulong? Responsibilidad namin as Filipinos to help out other Filipinos as well. Yung taas ng tubig na inabot. Ayun, meron pang hanger, meron pang mga damit, may mga plastic. Napakarami. Mga lata. Mukhang bahay ang pinanggalingan nitong mga kasangkapan na nakakalat dito. Parang ang ghost town ito. Ito yung mga nangyari sa lugar ni Mang Joseph dito sa Provident Village, sa Marikina. Tingnan mo naman lahat ng kanyang benta, inanod ng putik at kinaklasify niya ngayon. Nasa pool ni Ondoy ang Marikina. 1 linggo pagkatapos manalasa si Ondoy, bumisita ako sa Provident Village, ang subdivision sa siyudad na pinakanasaktan ng bagyo. 13 sa 50 namatay sa Marikina ay taga rito. Mga 25 feet sa second floor. Lampas pa. Morning na halos 1967 pa nang tumira dito si Mang Joseph. Ilang beses na binaharaw noon ang village pero ngayon lang nangyari ang parang delubyo. Halos walang natira sa kanyang pag-aari. Una ba lang, nung malinis sa tubig ulan. Ay, nung bandang 1 o'clock, nagiging putik na siya. Yung pala, umapaw na yung tubig sa ilog. Pumapasok na ng Provident. In 1 hour, yun na, 25 feet. Bakit ho hindi kayo makalikas? 1 entrance kami, 1 exit. Paano kami lalabas? Ang salubong ng tubig. Ang current napakalakas. Hindi kami makakalabas. Mahirap lumangoy. Kasi full of mud. Katabi ng Marikina River ang likod ng Provident Village. Sabi ni Mayor Maribes Fernando, nakatanggap siya ng higit 100 texts at tawag na humihingi ng saklolo mula sa subdivision. Hindi nakarating ang rescue teams dahil sa traffic. Barado ang daan ng mga kotseng ipinarada sa kalsada para di malubog sa baha. Naglabasan yung kotse nila. Tumaas yung water. So, hindi talaga makapasok yung tao unless swimmer ka talaga. Tapos may boat ka. Nabigla daw ang lahat sa bilis ng pagtaas ng tubig. Matagal na raw hindi bumabaha sa Provident. Meron na silang dike, meron na silang pumps, meron na rin silang wall, di ba? At saka hindi naman nagbe-breach yung river over the wall ever. Kaya lang ngayon, this time, hindi ko nga alam, sobrang daming tubig. Normal level is 14. Ngayon, 17 na siya. Critical level na yon. Pagkatapos nung time nung bagyo, 22. You know how high 22 is? That's a 7-story building. Wala na. Yeah, because it's like preparing for a Richter 10 earthquake. Are our structures ready for a Richter 10 earthquake? Are there mechanisms in place? Well, everybody now just has to have a salbabida in their house. Have a rope,
Sa pag-iikot ko sa Provident, nakilala ko ang isang inhinyero na naging salbabida ng 31 taong nakulong sa loob ng simbahan noong kasagsagan ni Ondoy. Inagisan ko sila ng lubid. Kako, hindi ko kayang isa-isahin dahil mabilis ang pangyayari ng tubig, dahil mabilis ang pagtaas.